Nagpatuloy ang istorya kung saan nakita si Kang ng mga reporters matapos niyang tapusin ang Tower of the Devil Worshiping Imp. Binombard siya ng mga ito ng mga tanong petungkol sa pagtalo niya sa dalawang Tier 3 towers on the same day. Maaari daw bang magbigay ito ng kanyang pahayag? Sa isip ni Kang ay naiirita si Kang dahil nasisilaw siya sa flash ng camera. Sinagot ni Kang na kaya niya iyon nagawa ay dahil lang iyon sa magaling siya. May nagkomento naman na isa pang reporter na narinig niya na ang Swordmaster ng China ay nakatalo na ng Tier 4 tower. Mukhang nakakapanabik daw ang race sa season na ito kahit kakasimula pa lang. Gaano sila karaming pumasok sa tower na yo? Tanong ni Kang sa reporter. Apparently, 5 Chinese Communist Party Guild veterans daw, at pinangunahan daw ang mga iyon ng Swordmaster. Gayunpaman, 4 sa mga players na iyon ang namatay during the attack. Dahil doon ay napakomento si Kang na, wow, patawa talaga yang si Swordmaster. Mas bagay daw na tawag doon ay Shield Master since naglalagay siya lagi ng Mitz Heel. Sino naman daw ba kasi nagsabi na Swordmaster yon? Ini-imply daw ba ni Kang na ine-expect ng Swordmaster ang sacrifices na yon? Tanong ng isang reporter. Napukaw muli ang atensyon ni Kang nang marinig niya ang isang reporter na sumigaw na pumasok sa isang Tier 5 tower si Swordmaster ngayon lang. Napatanong si Kang kung ilan naman daw yung kasama nun ngayon. Sinagot naman ng reporter na mag-isa lang yung pumasok doon. Mukhang punong-puno daw ng vigor yung si Swordmaster from day 1. Sa kaisip-isipan din ni Kang ay sinasabi niya na walang point na magmadali ka sa race sa simula ng season. Lalo na't alam na daw ng lahat na ngongolekta pa si Saint ng skills at items, at mukhang si Gravekeeper ay hindi magpa-participate sa game sa ngayon. Mukhang may plano daw na mag-hoard si Swordmaster ng item sa mga Tier 4 towers. Ano naman daw yung tingin ni Kang sa sitwasyon ngayon? Tanong ng mga reporters. Tinapatan ng maraming mic at camera ang Hero King habang naghihintay ng sagot nito. Di nagtagal, sinabi ni Kang na may sira sa ulo yung Swordmaster. Ano? Dito yung mga reporters. Ibig sabihin daw ba na hindi magpa-participate sa karera si Kang kasama si Swordmaster? Akala ko naman na alam nyo ng lahat yun? Tanong ni Kang. May sira din daw siya sa ulo sa totoo lang. Kung sa pagiging isang winner na sira ulo o loser na sira ulo, di hindi daw ba ay kailangan niyang subukan na maging yung mananalo? Hiniling ng mga reporters na maging maingat si Kang sa pagpili ng kanyang mga salita. Matapos iyon ay tinanong ni Kang sa mga reporters kung meron ba sa kanila na pwede siyang matulungan na makapunta sa Tier 5 tower. Sa sumunod na eksena, umapak na sa isang teleportation circle si Kang. Lumabas ang isang notification na may nakasulat na, meron lang isang bagay na ay hawak-hawak sa Glory of Victory. Pagkaapak ni Kang sa teleportation circle ay lumabas ang kanyang mga touch bar. Sinabi dito na sa ilalim ng supervision ng Elder of Jesters, ang bawat isa sa mga elders ay nagsimula ng magbet. Multiple elders daw ay nagkakagulo na magbet kay Kang. Si Elder of Frost naman ay nagbet din sa kanya at nag-iwan pa ito ng note na nagsasabi na sana ay hindi siya ma-disappoint ni Kang. Nakarating na si Kang sa Tier 5 tower na Tower of War, at ang battlefield format nito ay battlefield type. Isang historical na fortress siege battle ang naghihintay kay Kang. Ang number of players na pwedeng pumasok dito ay minimum of 1 at maximum of 2, at wala ring stores sa tower na ito. Napangiti si Kang at inisip na nakarating na sila agad beyond the realm of a battle of pride. May note din dito na nagsasabi na hindi pwedeng mapunta sa magkaparehong faction ang players, at meron na daw isang player sa tower na it. Ang target objective nila ay victory of the chosen faction. Sa isip ni Kang ay sinabi niya na syempre, yung player na nasa loob ngayon ay wala nang iba kundi ang Swordmaster. Di nagtagal, napagdesisyonan niya nang simulan ang paglalaro at pinindot niya na ang Enter Tower. Sa sumunod na eksena, pagkapasok niya sa Tower of War, sinalubong siya ng isang paliwanag. Mapupunta daw siya sa Continental Year 000. Ang Cavalis, the Evil Empire, ay nagsimula ng War of Conquest. Umadvance sa edge at nakarating sa harapan ng Palace Fortress sa loob ng Kingdom of Rhodea.
Ang outcome daw ng historical battle na ito, ang Siege of Palace, ay nasa mga kamay ni Kang. Lumabas dito ang pagpipiliang kampo ni Kang na Cav Alice Empire, o Rhodea Kingdom. OMG, si Kang matapos niyang makita ang dalawang team. Ang mga communist daw ay nakikipaglaban para sa imperialism. Ano naman daw kaya ang mangyayari kung nireport niya ito? Aba malay ko, wala ako sa mundo nyo. Nakalagay sa Cav Alice Empire ay hindi na ito pwedeng piliin dahil isang player na ang pumili nun, kung saan ang natira na lang kay Kang ay ang Rhodea Kingdom. Agad namang pinili ni Kang ang natirang pagpipilian at sinabi na kahit na siya pa yung naunang mamimili ay yung kingdom naman talaga ang pipiliin niya. Sa loob daw ng game na ito ay apparently ang nasa disadvantage ang magkakaroon ng mas magandang rewards. Matapos piliin ang Rhodea Kingdom ay nate-teleport si Kang sa palace. Habang nagte-teleport siya ay ipinakita ang ilang knights na tila nagkakaroon ng meeting. Sumigaw ang mga ito na dumating ang isang player. Natuwa ang mga ito at sinabi na talagang binabantayan sila ni Lord. Dumating daw ang visitor doon upang iligtas sila. Inisip ni Kang kung nasa isang strategy planning room ba siya. Kung titignan mo daw ang kasuotan ng mga tao doon ay mukhang nasa kabilang street lang yung labanan. Tinanong niya kung maari bang umupo, kung saan sumang-ayon naman AGD yung mga knights. Sino daw ang in charge doon? Tanong ni Kang. Nanlumo ang mga mukha ng knights doon matapos niya yun tanungin. Dahil doon ay nagtaka si Kang at napatingin lang. Bigla namang pumasok ang isa pang knight at tinawag si Kang na insolent. Ipinakita ang itsura ng knight na ito at mukha itong spoiled brat. Hindi daw ba kayang ma-uphold ni Kang yung royal laws sa harapan ni Lord Muto Duchamp, ang commander ng lugar na iyon, ang 12th generation head ng royal family ng Rhodea, at ang head NF the Marquis de Duchamp. Dami mong alam, mukha ka namang binudburan ng baby powder hanggang paglaki. Habang nagsasalita pa ang spoiled brat na ito, pinutol na iyon ni Kang at tinanong na, "Oy Chief, sa tingin mo ba kaya nating manalo sa laban na to?" Mayabang naman na sinabi ni Muta na kahit na nagkukulang sila in terms of resource power, wala raw katapusan ang kanilang mental strength. Dahil ang mga general daw ng Rhodea Kingdom ay may limitless mental strength ng 100 kawal. Iritang-irita naman si Kang sa walang kwentang sagot nito ni Muta. Sa sobrang gigil ni Kang ay kahit nagsasalita pa si Muta ay sinapak niya na ito sa katawan. Simula daw ngayon ay si Kang na ang chief ng lugar na yon. Tila tuwang-tuwa naman yung mga knights sa ginawa ni Kang sa dati nilang chief. Well, sino ba naman ang may gusto sa isang spoiled brat na leader? Kinakailangan daw nilang magkaroon ng meeting ika ni Kang, at tinaong nito kung gaano karami ang kanilang defense troops, soldiers at yung bilang ng sa empire. Sa sumunod na eksena, pinaliwanag ni Kang na meron silang 5,000 conscripted infantry from the surf. At ilan sa mga iyon, ang bilang ng tao na marunong gumamit ng pana ay 900. Wala daw ibabatbat yung bilang nila kumpara sa great military presence ng empire. Ang tanging maswerteng bagay lang daw sa sunod-sunod na kamalasan na ito ay walang wizards o magic mismo sa mundong ito. At yung swordmaster daw na iyon ay hindi lang basta-bastang player na gumagamit ng brute force. Iyon daw ay isang apostle ng Elder of Steel. Usually, ang isang average na player ay kaya lang magkaroon ng contract sa isang elder. With that in mind, meron lamang isang elder na maaaring magbigay ng rewards. Sa kaso naman ni Kang, kung saan ginagantimpalaan siya ng iba't ibang elders, ay special. Ang Elder of Jesters ay ginawa siyang that one player. Conversely, ang isang elder ay pwedeng magkaroon ng multiple players, pero merong isang natataning player na may hawak sa title na Apostle, at favored siya ng elder. Hindi nagtitipid ng effort ang elder na tulungan ang apostle na ito, pero merong restrictions syempre. Sa kaso ng Swordmaster, ang skills na hindi related sa Elder of Steel ay hindi maaaring gamitin bilang main attack. Napangiti si Kang at inisip na mukhang hindi ganon kasama ang laban na yun para sa kanila. Pero ang pressure daw na mararamdaman ng soldiers dito ay magiging iba. Hindi daw kasi sigurado kung hanggang saang extent ng tower ang maituturing na totoo.
Kung ang mga taong ito ay talagang buhay, o kung ang mga ito ay virtual beings lamang, na nudge exist lang sa tower. Imposible daw na ma-figure out ito. Pero either way, wala na daw magagawa doon, ika ni Kang. Matapos iyon ay inisip niya na kung paano maiangat morale ng kawal niya. Sa sumunod na eksena, napagdesisyonang magpakita ni Kang sa Knights, at ini-announce ito ng isa sa mga iyon. Pinaalam ng Knight na ito na ang dati nilang leader, na si Muta, ay na-dismiss na sa posisyon bilang commander, at ang player na, which is si Kang, ang maglilid sa kanila. Tuwang-tuwa naman yung kawal na marinig na wala na sa pwesto ang spoiled brat na iyon at iba na ang mangganguna sa kanila. Nang dahil sa pag-overpower ni Kang kay Muta, ay tumaas ng todo ang morale ng soldiers. Tatrash talking pa nga sana ng isa sa mga soldier yung dati nilang leader, pero na-realize niya na bawal iyon sa content, at baka made monetize pa, kaya hindi niya na iyon tinuloy. Okay. Nice. Na lang dito si Kang. Nag-alala pa daw siya para sa wala. Nakarinig si Kang ng ingay sa likod niya, kaya napalingon siya doon. Sumigaw ang isang kawal na nagsimula ng umatake ang Empire. Sinubukang dumpens ng Kingdom sa atake ng Empire habang patuloy na sumusugod ang mga iyon. Sinabihan ng isang tauhan si Kang na ang offense ng Imperial Army ay fierce dahil nasa harapan lang ng Fortress Gate ang mga ito. Kung makayanin daw nilang ma-overpower ang mga ito, mapipigilan nila ang momentum ng mga ito. Nauunawaan naman daw iyon ni Kang, at agad na ipinalabas ang kanyang Shadow Beast. Nung tinawag ito ni Kang, ay nahabaan siya sa pangalan nito, kaya pinangalanan niya ito ng Blackie. Wow! Ang unique Ilang araw kaya pinag-isipan ni Kang iyon. Lumabas dito si Blackie at tila napakaangas ng itsura nito. Pinasugod ni Kang si Blackie at sinabi na ipakita nito sa kanya ang skills nito. Nagulat ang kawal ng Empire nang makita ang isang malaking itim na bagay sa castle wall. Guni-guni lang naman daw yun ang nakakita, sabi ng tropa nito, pero habang nagsasalita ay bigla itong may naramdaman. Sa huli, lumabas si Blackie at agad na pinagtutusok ang mga ito gamit ang kanyang dark powers. Nagpatuloy ang istorya sa pagtakbo ng mga kawal ng Empire dahil sa Shadow Beast na ipinalabas ni Kang, na si Blackie. Habang sumisigaw ang isa na nakalimutan na nila ang castle wall, ay biglang may umilo sa likod nila. Di nagtagal ay nagyelo ang mga ito, at hindi na nakapag-react sa nangyari. Gamit lang ang isang ice spell ay madaling napatumba ni Kang ang sandamakmak na kalaban. Mukhang gutan na daw si Blackie, kaya inaya niya yung kumain, at agad nung sinunggaban ang pinagtipon na Empire Knights ni Kang. Kita ang takot sa mukha ng mga ito habang papalapit sa kanila si Blackie. Di nagtagal, nagkalat ang dugo ng Empire Knights matapos silang lapain ng radyang pusa ni Kang. Sa ibang parte ng labanan, patulat na nag-clash ang magkabilang panig. Si Kang naman ay nasa castle walls lang, at gamit ang kanyang long-range attacks ay tumutulong siya. Basic niya lang yung mga Empire soldiers. Habang nangyayari ito, may napansin siya. Tila wala daw ang swordmaster sa labanan na yon. Pinaliwanag dito na ang pagpapakita ng isang player ay isang double-edged sword. Ang morale ng allies nito ay tataas, pero at the same time ay na-expose nito ang sarili niyang location sa kalaban na player. Pero syempre, hindi naman ito magiging isang labanan kung walang buhay ang nakataya. Kagaya ng ibang games, merong rules sa tower. Kapag natalo ang player sa isa pang player sa loob ng tower, maipapalabas lang sila sa tower at mako-consider ang attack nila as failure. Sa loob ng tower, hindi kayang pumatay ng player ng isa pang player, pero posible na mapatay ng tower ang isang player. Sa isip ni Kang ay sinasabi niya na hindi siya mamamatay sa loob ng tower na ito, pero hindi ibig sabihin nun na okay lang para sa kanya na matalo. Dito naman napagtanto kung anoong pinaplanong strategy ni Kang. Ang morale daw ng kakampi niya ay tumataas, ngunit gayunpaman. Ayan na naman tayo, hindi tinatapos yung explanation. Hay nako. Sumunod nito ay ipinakita ang pag-slaughter ni Blackie sa natitirang Empire Knights sa paligid. Sa sumunod na eksena, matapos ang matagal na sagupaan, ipinakita ang naging kinalabasan ng labanan na ito,
kung saan mas maraming Tiga Empire ang napatumba. Asan na daw kaya si Swordmaster, ika ni Kang? Oras na daw para lumabas iyon eh. Talaga daw bang magpapakita lang iyon matapos mamatay lahat ng katropahan nun? Bigla namang gumalaw yung mga espada ng mga namatay, at nagsimula ang mga iyon na lumutang isa-isa. Dahil doon ay nagulat ang mga knights ng kingdom. Nagsiliparan ang mga espada pero iniwasan lang nito yung mga kawal, at dumiretso sa direksyon ni Kang. Na-realize ni Kang na ang Swordmaster ang may kagagawan nito. Saan naman daw kaya nakuha ni Ray ang hero tier skill na ito? Napangiti si Kang sa kanyang nakita at inisip na Swinerte lang ba yung Swordmaster, o kaya naman ay ipinagkaloob iyon ng Elder of Steel dito. Nagawang maiwasan ni Kang ang nagsisilip-arang espada. Habang umiilag ay na-realize ni Kang na kaya pala nagtatago ito ay prime para iyon lahat ni Ray. Napangisi si Kang at nagkomento na siya rin ay may hinanda para dito. Nang papalapit na sa kanya ang sandamakmak na espada, ay pumorma si Kang. Nagpalabas ito ng shadow tentacles upang i-parry ang lahat ng espada, at nagawa niya naman yon. Huli na daw ang lahat dahil ang pagpapa-level up niya ay tapos na. Lumalabas na ang ginamit niya kanina ay ang skill na Shadow Blade. Isang rare tier, Darkness Assassination skill, na may ability na gumawa ng Blade of Darkness galing sa shadow ng player. Sumigaw ang kawal ng Empire at sinabi na pumunta si Kang para sa kanila, ang Cavalis Empire. Ang visitor daw ay nakikipaglaban para sa Empire. Nagkomento si Kang na as expected, tina-target siya ni Ray. Nagbago na daw ang takbo ng labanan ika ni Kang. Ipinalabas ni Kang ang kanyang Frost Sword at sinabi na wag sabihin ng Swordmaster na inaakala nito na matatalo siya ng ganun lang. Ang level daw ng sophistication of sword manipulation ay inversely proportional sa bilang ng swords. Nagpalabas si Kang ng Ice Vortex upang mapigilan ang sword manipulation ni Ray. Nagawa niyang mapayelo ang ilan sa mga espadang ito. Gayunpaman, marami pa ring espada ang nasa control ni Ray, at pinapalibutan siya ng mga ito. Head-on na sinubukang i-parry ni Kang ang mga lumilipad na espada gamit ang kanyang Frost Sword. Habang tuwang-tuwa na tinatrash talk ang atake ni Ray, ay biglang may lumabas na ilaw sa likod niya. Pagkalingon niya dito ay tila nagulat siya. Pero joke lang yun dahil napalitan agad ang kanyang reaksyon ng ngisi. Lumabas ang isang light shield at napigilan nun ang sneak attack ng Swordmaster. Na-activate ang skill ng legendary armor niya na Shield of Seraph, at na-reflect ang ataking iyon sa caster. Nabigla ang Swordmaster sa nangyari, at siya pa ang nasaktan sa ginawa niyang atake. Tumalsik si Ray dahil sa reflection, habang may nag-notify na nag-cooldown na ang Shields of Seraph skill ni Kang. Gamit daw ang sword manipulation niya. Hindi daw ba naisip ni Ray na sakupin yung fortress? Nairita ang Swordmaster sa komento ni Kang at tinanong siya kung ano sa tingin NTA ang ibig sabihin kapag nanalo siya sa tower na ito. Kahit na gumuho daw ang fortress na ito at ang lahat ng tao sa kingdom ay mamatay, ay unless matalo niya si Kang, ay hindi pwedeng manalo ang Empire. Aware naman daw pala doon si Ray, tas pinili pera nito yung Empire. So papatumbahin daw ba siya nito? Ika ni Kang. Sumang-ayon naman dito ang Swordmaster at pinaliwanag na ang isang player ay isang hero, at ang layunin ng isang hero ay protektahan ang mundo. Ang isang bully daw na hindi naiintindihan ang layunin na iyon, ay hindi worthy na maging hero king. Nanggigil si Ray dito, at sinigawan si Kang. Ang ganda naman daw ng speech na iyon, sabi ni Kang, pero ibig sabihin daw ba nun na yung guild members nito ay hindi kasama sa mundo na kinakailangan niyang protektahan? Wala namang nasabi dun si Ray at napatitig lang. Di nagtagal, napuno na si Ray at sumugod na kay Kang habang sinasabi na magkakaroon ng graceful death ang ating bida. Habang sinasalag ang atake ni Ray ay nagkomento si Kang na sa tingin niya ay gusto niya pang mabuhay ng matagal. Bakit daw ba bothered si Ray doon? Nagawang mabasag ni Ray ang ice shield ni Kang gamit ang kanyang atake. Nagkatitigan yung dalawa dito, at tila nagseryoso na din si Kang. Habang umaatake ay sinasabi ni Ray na kulang-kulang at ababaw ang talent ni Kang. Hindi naman in-expect ni Ray ang follow-up attack galing kay Blackie.
Gayunpaman, nagawa pa ring makailag ni Rey sa sneak attack na yon. Nanonood daw ang elders sa paglalaban nila. Siguradong alam na daw ni Kang ang meaning ng pagkatalo sa labanang yon. Bigla namang tumawa si Kang at sinabi na bakit siya makikipaglaban, na nagpagulat kay Rey. Agad na kumilos si Kang habang nabibigla pa si Rey sa sinabi niya. Grabe naman daw itong si Kang at tinitira pa nito ang psychological blind spots ng kalaban niya. Nung inaakala ni Rey na susugod ito sa kanya, ay biglang bumaba si Kang sa castle wall, na nagpagulat sa kanya. Takang-taka siya at sinagtagal ay may na-realize siya. Dito niya napagtanto yung rason sa likod ng pagpapakita ni Kang ng mga ganong atake at maski ang presence nito. Hindi yon para ma-encourage ang mga defenders, kundi mawala ng depensa ang kalaban. Dali-daling pumunta si Kang sa base ng kalaban habang nabibigla pa si Rey. Sa huli, sinubukang humabol ni Rey, ngunit malaki na ang nagawang agwat ni Kang sa pagitan nila. At dyan nagtatapos ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na kabanata. Kung gusto niyo din mapanood ng mas maaga ang mga latest videos plus other perks, maaari kayong mag-join as Senpay tier members. Malaking tulong din ito sa aming patuloy na paggawa.